Siguro mapapanood nyo na ako. Tignan nyo kung paano namin gawin itong mga Bananarama. Simpleng-simple lang naman. Tungo tayo sa Bananarama. It's a combination of culinary arts and bartendering. Ito nga sana, ayaw ko sanang sabihin. Pero ang pagluto, kailangan hindi... Ngayon, minsan na yung nga nangyari, Mang Toots, paano ba paggawa ng Bananarama? Pwede mo ba kaming matulungan? Gusto ko rin magnegosyo. Ito, hindi nga ako gumagawa ng cookbook, isinishare ko na lang sa kanila. At saka talagang kung gustong-gusto mo talaga yung matututunan mo yan. Pinakita ko sa inyo yung mga basic, kung ano ang mga ingredients. Good morning, good afternoon, good evening. Mga kabananas, ako po si Edwin Francisco Arquillo Vergara from Bicol. Ngayon ako po yung naka-discover ng Bananarama na pinagkakaguluhan ngayon. Trending. Actually, hindi naman ako sikat. Pero may mga nasasalubong ako dyan. Uy, si Mang Toots, pwede ba magpa-picture? Yung Bananarama ko pala ay mabibili nyo rito sa may Mang Toots Food House, 1135 Padre Nobal. Beside lang ng UST. Madali lang po yun kasi meron naman kami dyan signage na Mang Toots Food House at saka may mga nakadrawing naman kami dyan na mga picture ng Bananarama. Tapos, isa-isa na, ang pagluluto, hindi kanyan. Basta ka na lang magluto na may mga timing nga ang pagluluto niyan, hindi lang sa ingredients. Kaya nga tinawag yan na culinary arts eh. May art ka dyan sa pagluluto na yon. May feeling ka. May oras yan. Inuurasan mo yan. Eh baka mamaya malugmok na yan. Ang paggagawa ng Bananarama is timing rin. Ang kailangan mo golden brown. Doon pa sa proseso ng pagpipirito pa lang. Tapos, yung paggawa na ng sauce, una, as a bartender, nagawa ko ng rum concoction between the rum and pineapple juice. So, kinumbine ko yon. Niluto ko yung sauce, yung mga ingrediente na ilinagay kong mga spices na kagaya ng butter, banana flavor, banana essence, at saka yung mga powdered na cinnamon, tapos saka isang sesame seeds. So, pinag-combine ko yon. Pagluto ng Bananarama, pipirituhin nyo na lang. Nandiyan na yung sinabi ko sa inyo yung ingredients. Nandoon na kung paano pagsama-samahin. Yung nagawa na sauce at ilalagay mo na, i-coated mo doon, meron pa rin timing din yon para maging caramel. Hindi yung pagkalagay mo ng sauce, ilagay mo na kaagad, hindi didikit yon. So, kailangan mo, i-caramel mo para dikit na dikit yon. Kaya minsan, sa tinatanong namin, mga order sa akin sa FB, ano bang, saan ba dadalhin yan? Sa probinsya ba? Sabi niya, oo. O sa Hong Kong o sa Singapore, dadalhin yan sa Amerika. Ibang klase ang pagluto ko niyan. Pinatatagal ko ang sauce niyan para dikit na dikit siya. Yon. Kaya sabi ko sa kanila, kaya palagi akong may relo sa kusina, may relo ako kasi very important sa kusinero yung timing din. Kung ano ang unang isasalang at huling isasalang ng mga ingrediente. Kasi napaka-importante rin sa isang kusina na magkaroon ng mise en place. Ang tinatawag na preparasyon, nandyan na yung mga gamit ko, mga kutsilyo, tadtaran. Isa-isa na namin kung anong mga kailangan na mga ingrediente doon o mga kailangan na mga gamit, sineseparate na namin yan. Para wala kang makalimutan, ikukuhan mo na, igagathered mo na sa dyan. Napakadali dahil systematic. Sasalang na lang siya ng sasalang. Para hindi yung kagaya nito, nagsalang ka ng bawang,
Wala palang sibuyas, tatadtad ka. Pag ganun mo, sunog na yung bawang. Kailangan importante yun na sunod-sunod na. Hindi nakakalimutan. Sa negosyo na to, hindi mo masasabi na puro success. Sa negosyo, bago ka maging successful, naranasan mo muna yung hirap, yung down. Ako, marami rin akong down. Mas marami ang down kaysa ups. Kaya hindi ko na, ayaw ko nang i-share sa inyo yung down. Gusto ko masaya at sipagan nyo lang ang pag kayo magtrabaho, sipagan nyo lang. Huwag nyong samahan ng kalokohan. Hindi magiging successful ang negosyo niyo, especially, ito tandaan niyo, sugal. Marami na akong mga kakilala na sinasamahan ng sugal, walang naging successful, puro sila nag-down. Yun. Kasi yung puhunan kapital, nasasama doon. Nagbabasakali na swertehin. Kung medyo padiskarte kayo, alam nyo na kung paano ang pagluto ng simpleng-simple lang naman. Nasa iyo na lang yung kung paano mo ititwist yung mga nakuha mo. At least kako nakita nyo naman. Ang kwan lang kako dyan ang pagluto nasa puso lang. Sa tiyaga, sa sipag nyo na lang ang pag-asinso. Yun po. Itinuturo ko naman, wala naman sa pagluluto, wala naman sekreto. Alam mo kung ano ang sekreto nila? Yung dila. Yung panlasa. Kung may panlasa ka at determinado kang matuto, mabilis kang matututo ng pagluto.